Gaano ka kasigurado na ikaw ay Kristiyano na? Totoo nga ba na ikaw ay malaya na? Hindi kaya meron pang bahagi sa pagkatao mo ang kaaway? Halika, kapatid, at samahan mo akong tuklasin ang mga simbolo at senyales na ginagamit ng kaaway upang magkaroon pa ng bahagi si Satanas sa inyong katauhan. Ang mga senyales o simbolo ay nagsisilbing pagkinanlan sa isang individual o isang organisasyon. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng simbolo ay something that stands for or suggests something else by reason or relationship, association, convention, or accidental resemblance. Kapag tayo ay bumibili ng mga bagay-bagay, mga damit, pagkain, at iba pa, tinitingnan natin ang mga trademark ito na nagsisilbing pagkakinanlan upang tayo ay mahikayat mamili. Gayon din ang kaaway. Hindi siya lantarang haharap at magpapakita sa iyo upang siya ay sambahin. Gumagawa siya ng paraan upang sa kahit anong paraan, direkta o hindi lantad, ay purihin siya. Ito ang nasasaad sa banal na kasulatan sa Juan 8:44. Ang dyablo ang iyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyan ang iyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao, at sa simula pa, ang kalooban at kalaban ng katotohanan kahit kailan. Kung siya'y magsinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ating hilingin ang paglubog ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus habang ating tinitingnan ang mga sinyalis na ito. Ang lahat ng impormasyong ito ay masusing sinyasan. Una nating tingnan ang pentagram. Ang pentagram ayon sa website na exposingsatanism.org, ito ay ginagamit sa panggagaway ng mga witches. Inverted pentagram is used in witchcraft and occult rituals to conjure up evil spirits. Satanists used it 2 points up, and pagans used it 1 point up. Anyway, it is used to symbolize evil. It matters not if 2 points are up or 1. It matters not if it has a circle around it. It's still a symbol of Satan. Susunod, ang titingnan natin ang Baphomet. Ito ay kumakatawan sa di umano'y pagiging Diyos ni Satanas at pagkilala sa sumusuot ito. Nakikita itong bilang alahas at imprenta sa t-shirts na nauuso ngayon. Kadalasan din itong tema ng mga music videos. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, nasa background din ito ni Anton LaVey, ang founder ng Church of Satan sa Satanic Bible. Mga kapatid, ito ay paglapastangan sa Diyos dahil ayon sa Biblia, wala ka dapat Panginoon kundi ang ating Diyos na buhay lamang. Ang susunod na simbolo ay ang hexagram.
Ayon pa rin sa website na exposingsatanism.org, hexagram, it is one of the most potent symbols used in the working of the powers of darkness, used to do magic. Consists of 6 sides, 6 points, and 6 triangles na kumakatawan sa 666. Hindi po ito Star of David, dahil ang Star of David ay walang bilog. Ang hexagram ay galing din sa salitang hex, na ang ibig sabihin ay to place a curse on someone. Susunod natin tingnan ang Udyat or ang all-seeing eye. Ayon sa website ng about.com, ang all-seeing eye ay kumakatawan sa sun god na si Ra ng mga Egyptian. Ito rin ay sinasabing simbolo ng pagluha ng hari ng impyerno sa labas ng kanyang impluensya. Isa pa sa symbols ay ang Tau Cruz, na simbolo ng Diyos-Diyosan na si Malthus of the Persian and the Aryans of India. To them, Malthus was an angel of light or the heavenly light. Hindi po ito cross ng Kristyanismo. Karamihan sa mga tao ngayon ay nagsusuot ng untas na Italian horns o mas kilala sa tawag na unicorn horn. Ito ay pinakilala ng mga Lord of Druids of Scotland and Ireland, na ang ibig sabihin ay Satan will take care of your finances. Maraming dalubhasa din ang nagsasabi na ito ay spirit color. Ang Ankh naman ay kumakatawan sa makamundong pagnanasa sa pakikipagtalik. Kinakatawan din nito ang spirit of lust in the power of this union of male-female. Ito ang hindi alam ng karamihan sa atin. Kapag suot natin ang mga simbolong ito, nilalapastangan natin ang ating Panginoon Diyos. And inverted cross o upside-down cross ay makikita sa iba't ibang damit at kwintas na kalimitan ay gamit ng mga rakista. Symbolizes mockery and rejection of Jesus. Necklaces are worn by many Satanists. It can be seen in rock singers and their album covers. Ikaw ba ay nagsusuot ito? Ang horn goat o goat of Mendes ay isa sa paglapastangan sa ating Panginoong Hesus. The horn goat, goat of Mendes, Baphomet, god of riches, the scapegoat, it is a Satanist way of mocking Jesus as the Lamb who died for our sins.